knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Ruela Garma, nasa gilid po yan ng former president. Nako! Ay sabit na naman dito. Ito ang ating dating Pangulo Duterte. Ibig sabihin itong si Garma at itong isa pang nabanggit na si Colonel Leonardo ay inutusan na kitilin ng buhay nitong biktima. Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na kakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito'y ikakasira ngayon ng buhay mo? Kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, talagang painit ng painit, patagal ng patagal ang investigasyon ng Quad Committee ho. Dito ho, kay Colonel Garma, ay napakarami hong maiinit at kalukuhan, kagaguhan na natutuklasan dito sa pagkatao ni Colonel Garma. Mga mahal kong taga-subaybay, si Colonel Garma ho ay inuugnay ang pangalan dito ho kay dating Presidente Digong. Kung magugunitan nyo ho, lumabas na rin ho sa investigasyon ng Quad Committee na itong si Colonel Garma ay sangkot sa 3 sindikato na drug lord Chinese na di umano siya nag-utos na ika nga po'y kitilin ng buhay paslangin diyan ho sa loob ng piitan na ang tinuturong utak naman, pinakang utak mastermind, ay inuugnay din ang pangalan ng dating Presidente Digong. 3 ho yan, 3 drug lord Chinese na di umano ito ang may pakana din. Itong si Colonel Garma na ang tinuturong utak, ulitin ko, ay dating Presidente Digong. Ngayon ho, panibago na naman ng natuklasan. Isang Colonel Police, isang Colonel na active duty, nagsiwalat, mga mahal kong taga-subaybay, nag-utos sa kanila ay itong si Colonel Garma upang paslangin itong nasabing biktima. Nako ho, ay napakaraming biktima nito, mga mahal kong taga-subaybay. Inuulit ko ho, tandaan po natin, itong si Colonel Garma ay bata, malakas di umano dito sa dating Presidente Digong. Kaya't kahit anong gawin niya ay walang dakot noon. Ba't ngayon ho ay nabisto? Maraming testigo ang tinuturo. Ganito pala karami ang kanyang pinapaslang ni Colonel Garma. Nako ho, matindi ho ito. Mga kaibigan, ito ho, ibibigay ko po sa inyo ang impormasyon na ito, itong mainit-init pa na ginawa na hearing diyan ho sa Quad Committee. Inaanyayahan ko po kayo, panoorin, unawain, at nasa ganon lubos po nating maunawan. Heto na, nako po. Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko, umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us? Why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Yan po si Your Honor, hindi ko maiwasang yan ho si Colonel Congressman Loestro, na ito pong nangyari diyan sa Quad Committee. Isang police colonel ho ang lumantad na umamin ho na sila ang gumawa, sila nagplano
kung paano paslangin itong biktima sa utoson ni Garma at sa utos din ang pinaka-mastermind ay nasabit na naman ang pangalan na Digong. Eto. Kasi tinuring ko silang mga upper class, tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Eh kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente, and can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo. Si Sir Wesley Barayuga po. And when you use nyo, So maliwanag mga kaibigan, active na police duty po yan. Hindi pa retired, bata pa na kernel. Inutusan, hindi makayaw nung panahon ni Digong. Sabi nga niya, pinatay niya ang inosente. Nako po. kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo, At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak nyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang pulis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang pulis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Opo, Your Honor. As a matter of fact, Nako, ay rin napakadaming natuklasan ho dito. Ay sabit na naman itong si Garma. Kaya nga Garma, napakarami. Ang ika nga po ay binabato sa kanya ng mga testigo na ika nga po ay voluntary na siya ang tinuturo. in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay, no matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung kailan ang pagpatay ng pulis ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? During legitimate operation po, at the police officer is in danger, the life of the police officer serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. Nako, ayan na, ito affidavit niya. Ang sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for 2 reasons. 1, opisyal na nag-uutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang nag-uutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po? Nako, yari. Eto, matindi ho ito. Dahil mga police colonel na bata ni Garma, ang ibang nababanggit to na pangalan, ay panibago na naman ito na buhay na testigo na magdidiin dito ho kay Colonel Garma. Ito pa. Ang pagkakakilala ninyo kay Colonel
Bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po, siya yung panahon ng former president po natin na isa sa pinakamalakas. When you say pinakamalakas, panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza? Nakakabulong po at nagkakatotoo. Nakakabulong, nagkakatotoo. Pwede mo ba kami kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So, Nako! Ay sabit na naman dito. Ito ang ating dating Pangulo Duterte. Ibig sabihin itong si Garma at itong isa pang nabanggit na si Colonel Leonardo ay inutusan nakitilin ng buhay nitong biktima. Nako. you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president. Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president. Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president. Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president. Yes po. At kung ano sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ng former president. Yes, yes. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. That's Yes, how po. you understand the influence of these people to the former president. Kaya, takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng influensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka rin mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka rin makulong. Tama? Yan pong ini-interview isang colonel na pulis na involvo. Natakot, inutusang kumitin ng buhay. At ngayon ho ay nandiyan sa Quad Committee upang isiwalat itong nga po'y ginawa niya at inamin niya na may nag-utos sa kanya. Tinatakot siya, pamilya niya. Kaya nagawa niya yun. So yan mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ho ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye.